Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon upang papurihan at sumbahin ang ating Panginoong Hesukristo. Yan. Isang magandang umaga sa ating lahat. Lunes na naman, mga kaibigan, mga kapatid. Unang araw ng linggo. Andito na naman tayo upang pagbubulayan ang salita ng Panginoon. Sa bawat pagmulat natin sa ating mga mata, sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos sa atin na kahit anuman ang dumating na unos, siya ang ating matatag na sandigan. Sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan at kawalang katiyakan, napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, mga kapatid ko kay Kristo, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At iyon ay walang iba kundi si Hesukristo. Tulad ng sinasabi sa Mateo 7, talatang 24 hanggang 25, ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, tukso o takot. Maaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Kristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid ko kay Kristo sa umagang ito, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pagninilayan ay ngayong umaga ng Lunes ay matatagpuan sa Lucas, Kabanata 21, talatang 8 hanggang 11. Ito ang sinasabi. At sinabi niya, mag-iingat kayo na huwag kayong mangaligaw, sapagkat marami ang paririto sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at malapit na ang ang panahon. Huwag kayong magsisunod sa kanila. At pagka kayo'y nakakarinig ng mga digmaan at mga kaguluhan, ay huwag kayong magsindak, sapagkat kinakailangang mangyari muna ang mga bagay na ito, datapwat hindi pa malapit ang wakas. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, magtitindig ang isang bansa laban sa bansa, at ang isang kaharian laban sa kaharian, at magkakaroon ng malakas na lindol, at sa iba't ibang dako ay magkakagutom at magkakasalot, at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at mga dakilang tanda mula sa langit.
Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po, Diyos, ay lumalapit sa iyong harapan at nagpakumbaba na humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban. At gabayan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itataas ang aming mga kaibigan, kapatid, na nangangailangan ng kagalingan, O Diyos, dahil sa mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Panginoong Hesus, lumalapit kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila ang pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sila, O Diyos, sa kanilang mga nagawang kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Amin ding dinudulog ang aming bayan. Bigyan mo kami ng tapang na ipaglaban ang tama at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming bayan, O Diyos. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, kaunlaran at gabay sa bawat hakbang. Mangyaring alisin ang diwa ng pagkamakasarili, kayabangan at katiwalian mula sa aming mga pinuno. Hayaan silang magkaroon ng makadiyos na budhi at integridad upang akayin ang ating lipunan na magkaroon ng masaganang kaunlaran. Aming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na nakahanap ng trabaho. Ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na magbigay sa kanila upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng hanap buhay. Aming inilalapit sa iyo, Diyos, ang mga kaibigan namin na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Tulungan mo silang makarating ng maluwalhati sa lugar kung saan sila nagtatrabaho, Panginoon. Panginoong Hesus, patnubayan mo po ang bawat isa upang sila, O Diyos, ay makapaghanap buhay ng patas ng ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na mangingisda. Patuloy silang naghahanap buhay sa karagatan upang magkaroon sila ng mga pangangailangan para sa kanilang tahanan. Ingatan niyo po sila, Panginoon, at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan sa laot ng karagatan. Gayon po, Diyos, ang aming mga kaibigan, mga masasaka. Patuloy mo po silang ingatan naman. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Bigyan mo sila ng kalakasan sa araw-araw sa kanilang pagsasaka, Panginoon. Lord, sa umaga rin ito, patuloy kong itinataas sa inyo ang mga OFW na ngayon ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Ingatan mo sila sa ibang bansa, O Diyos, at bigyan mo po sila ng lakas upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa kanilang trabaho at maging sa kanilang sambayan, Panginoon. Nagtiis sila, O Diyos, sa hirap. Nagtiis sila sa hirap dahil malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Lord, ingatan mo sila at ang kanilang buong sambayan, Panginoon. At patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan. Gayon din po, Panginoon, patuloy namin itinataas sa inyo ang aming mga estudyante. Sa iyong paaralan, Panginoon. Ingatan mo po sila bagamat wala pong face-to-face sa araw na ito hanggang sa bukas. Lord, ingatan mo sila sa tahanan. Ingatan mo sila na magkaroon ng maayos na connection ang kanilang mga internet upang sa online class sila, Panginoon, ay makapag-aral. Lord, maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Sa Lucas 21:5-11,
binibigyan din ni Jesus ang isang katotohanang mahirap tanggapin. No? Mahirap tanggapin. Darating ang panahon ng pagyanig, pagkawala at matinding pagsubok. Habang ang mga alagad ay humahanga sa kagandahan ng templo, sa ningning ng mga bato at handog, binuksan ni Jesus ang usapan tungkol sa mga bagay na mas malalim. Ang kahinaan ng mga bagay na panlupa at ang tibay ng pananampalatayang nakaugat sa Diyos. Ang mensaheng ito ay hindi upang takutin tayo mga igsoon, mga kaibigan, kundi upang ihanda at palakasin tayo. Ang pagkawasak ng templo, mga kaibigan, paalala na ang mundo ay hindi matibay. Hindi matibay. Nang sabihin ni Jesus na mawawasak ang templo, parang sinasabi niya, huwag mong ilagay ang iyong pag-asa sa mga bagay na maaaring mawala. Ang templo ay simbolo ng tibay ng kabanalan. Ngunit kahit ito ay may hangganan, ganito rin ang buhay ng tao. Ang kayamanan ay maaaring maubos, mga kapatid. No? Ito'y maaaring maubos. Ang kalusugan ay maaaring humina. Ang mga relasyon ay maaaring masaktan. Ang mga inaasahan natin ay maaaring masira. So, ang lahat ng ito ay pansamantala lang, ay hindi dapat maging pundasyon ng ating pag-asa. Darating ang panahon ng panlilinlang, mga kapatid. Kaya mag-ingat, no? Sinabi ni Jesus na marami ang magsasabing sila ang tagapagligtas. Marami ang nagpapahayag ng maling balita tungkol sa katapusan at marami ang manggugulo. Bakit? Dahil ang takot ng tao ay madaling gamitin, mga kaibigan. Mga igsoon ko. Madali tayong gamitin yung takot natin. Madaling gamitin. Ano ngayon ang aral dito, mga kaigsuunan ko? Ang aral dito ay huwag padalos-dalos sa mga balita. Lalong-lalo na ngayon. Napakaraming sa social media, no? Maraming mga balita. Pero hindi natin alam kung ito po ay totoo o hindi. Kaya huwag padalos-dalos. Huwag maniwala sa mga propetang nagpapalaganap ng takot. Huwag maniniwala. Mayroon nagsasabi na sa ganitong buwan, darating ang Panginoon. Kaya nagkalindol, nagkabaha. Tayo matakot, mga kaigsuunan. Tumingin tayo sa Biblia, no? Tumingin tayo sa Biblia. Hindi sa mga usap-usapan lamang. Tumingin kay Kristo. Hindi sa mga nag-aangking sila ang daan, no? Sa Panginoong Hesus, sa Biblia, sa salita ng Diyos, ito ang ating matibay na pundasyon ng ating usapan, ang salita ng Diyos. Digmaan, lindol, tagutom. Ito ay hindi pa wakas, kundi ito ay babala lang, mga kaibigan, mga kapatid, no? Mararanasan ng mundo ang pagyanig ng lahat ng paraan. Parang sinasabi ni Jesus, kapag ang mundo ay nagugulo, alalahanin mong hindi ako nagbabago. Iyon ang maganda, mga kaigsuunan ko. Sabi ni Jesus, kapag ang mundo ang nagugulo, kung ito'y mundo natin, kapaligiran natin nagugulo, tandaan lang natin na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi nagbabago. Ang ating seguridad ay hindi nakabatay sa katahimikan ng mundo, kundi sa katapatan ng Diyos
no? Sa katapatan ng Diyos. Tapat ang Diyos sa kanyang mga nilalang. Sa atin, mga kaibigan, mga kaigsuunan ko kay Kristo. Kaya kahit may gulo, mga kaigsuunan, may pag-asa. May pag-asa. Kahit may panganib, may pangako. Pag-uusig at pagtakwil, bahagi ng pagiging alagad. Sinabi ni Jesus na dahil sa kanyang pangalan, maaaring magalit sa atin ang ibang tao. No? Maaaring magalit sa atin ang ibang tao. Maaaring hindi tayo intindihin ng ating pamilya. O maaaring tumayo tayo sa harap ng mga taong hahatol sa atin. Ngunit, mga kaitsuunan ko, kapatid ko kay Kristo, sa parihong pangungusap, may pangako ang Diyos sa atin. Bibigyan ko kayo ng karunungan, hindi nila kayang sagutin o labanan. No? Ang ibig bang sabihin, kapag dumating ang hirap, hindi tayo iiwan ng Diyos na walang lakas o walang salita o walang patnubay. Hindi mawawala kahit isang hibla ng buhok ninyo. Laging may pangangalaga. Ito ang isa sa pinakamagandang pangako ni Jesus. Hindi literal na wala tayong mararanasan na sakit, mga kaigsuunan ko. No? Hindi literal na mawawalan tayo ng sakit. Hihirap o pag-uusig. Ngunit, ang ibig sabihin, no? Ang iyong buhay, ang tunay mong pagkatao, mga kapatid, ay hindi kailanman, no? Hindi kailanman makukuha ng kaaway. Ang kaligtasan mo, kapatid, ang loob mo, ang tapat mong pananampalataya, hindi yan kayang sirain ng mundong ito. Sa inyong pagtitiis ay maipagwawagi ninyo ang inyong buhay, ang kapangyarihan ng pagpapatuloy. Hindi sinabi ni Jesus sa inyong galing, no? Hindi sinabi ni Jesus sa inyong galing, sa inyong lakas, sa inyong kakayahan. Ang sabi niya, sa inyong pagtitiis. Ang tunay na tagumpay ay hindi nakikita sa dami ng accomplishment, sa dami mong nagawa, no? O sa laki ng tagumpay, o nagiging isang matinding lawyer ka, no? Lawyer de campanilla, o anuman, engineer. Hindi sa laki ng ating tagumpay. Hindi sa laki ng ating influensya. No? Laki ng influensya. O kundi sa pananatiling tapat kay Kristo hanggang wakas. So ang pananampalataya ay hindi sprint o ito ay marathon. Hindi ito tunggalian ng bilis, no? Hindi ito tunggalian ng bilis, kundi tunggalian ng katatagan. Katulad ba ng isang pagong at rabbit, di ba? Nagtunggali sila. Ang pagong, mahina siyang tumakbo. At ang rabbit, yun, mabilis, pero umaasa siya sa kanyang bilis. Pero ang pagong, patuloy at patuloy at patuloy siyang tumatakbo hanggang nakarating siya sa finish line. Kaya, hindi ito tunggalian ng bilis, mga kapatid ko kay Kristo. Ito'y tunggalian ng katatagan hanggang saan tayo. Ang Lucas 21:5-11 ay isang tapat, no? Isang tapat na paalala mula kay Jesus. May mga bagay na mawawala sa atin, may mga darating na pagyanig, may tatawag sa ating tumalikod, at may mga sitwasyon na magpapahina sa atin. Ngunit hindi ito
ang mensahe ng pag-asa, mga kapatid ko kay Kristo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi mawawala ang tunay na nagtatapat sa Kanya. Ang mga pagsubok ay hindi katapusan, kundi daan tungo sa espiritual na paglago. Ang pagtatagumpay ay para sa mga hindi sumusuko, di ba? Pag hindi ka sumusuko, talagang magtatagumpay ka. Kaya ang pagtatagumpay ay para lang sa hindi sumusuko. Kapag ang mundo ay bumabagsak, kapag ang mundo ay bumabagsak, ang taong nakakapit kay Kristo ay hindi magigiba. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, maraming pagkakataon na akala ko wala akong silbi. Akala ko hindi sapat ang aking mga simpleng ginagawa. Pero salamat, Panginoon, sa paalaala mo ngayon na ang bawat mabuting gawa, maliit man, ay mahalaga sa iyong mga mata. Turuan mo kaming tumanggap sa iyong mga alagad. At kami rin, Panginoon, gawin mong mga alagad na maraming tanggapin ang iba. Sa bawat baso ng tubig na aming inialay, sa bawat kabutihan na aming binibigay, tanggapin mo ito, Diyos, bilang alay ng pag-ibig namin. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig at isinagawa sa kanilang mga buhay ang iyong mga salita. Ingatan mo po sila, Panginoon, anuman ang kanilang mga gawain sa buhay sa araw na ito. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Bagos, puspusin mo sila ng iyong kabanalan, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.